Hi mga kahabi, at ngayon ipakita ko naman sa inyo ang setup ng beta breathing tank simulating the wild. So simulate natin yung wild sa beta breathing setup natin, kasi mas more maganda kapag parang wild siya, no? Ang feeling ng beta, mas maraming nakaka-survive na mga beta fry, at mas madali mag-breed ng beta sa ganitong setup. So ito, panoorin nyo. Ang ipakita ko sa inyo ay ang isa sa mga breeding tank ko na simulate ko yung wild. So ito na yung pinaka setup niya, no, ng beta na feeling niya nasa wild sila. So ito, mayroong mga aquatic plants ko na nilagay. Ito yung sword, kalimutan ko kung anong tawag na sword na to. Kalimutan ko kung anong ang tawag na aquatic plant na to, pero sword to siya, family ng mga swords. And itong mga aquatic plant, ayan. And ito yung nilagay ko na mag-create ng bubbles ang beta. Pero marami siyang options, no? Binigyan ko lang siya ng isang options na mag-bubble siya dito, since maraming mga dahon. Probably dito siya sa dahon mag-create ng bubbles, dito sa mga leaves na to, yan, dyan siya mag-create. So binigyan ko lang siya ng options kung saan siya mag hi. So ito yung future breeder ko din ng mga beta. So ayan, say hi. Mayroong mga mga lumot-lumot, yan, kasi na sisinaga ng araw. So kapag mayroong direct sunlight, ito yung mangyari. May mga hair moss, yan, mga lumot. So ito rin ang minsan dito tumutubo yung mga zooplanktons na kainin ng mga beta fry. Yan. So kailangan matagal na, no? Matagal ko na to na set up. Probably mga nasa 3 months na ito, 3 to 4 months na set up. So maganda na to kasi ang mga zooplanktons nandito na. May mga good bacteria na rin yan dito na nakatira. Actually na breeding ko na to ng beta, pero ang nangyari, kinain ng ibon, kasi mayroong ibon na nangangain. So kinain ng mga ibon, so nakain yung breeder na male dito. Ayan, so wala na ang male, pero dito may natira dito na beta na anak niya. So ang plano ko, hanapin natin saan na yun siya. So kung wala kasi ibon, mas marami ang beta na nakasurvive dito. Since na mayroong ibon, so yan, kaunti lang ang nakasurvive. And dito kasi naliligo yung ibon. Yan, so punta tayo dun sa sa isang ganito ko din, pakita ko sa inyo na maraming mga fry doon na maliliit pa. Ito din ang mga yan, mga breeding setup ko lahat yan, na simulate ko yung wild. So with this simulation ng wild, no need na tayo na mag water change sa mga fry, tsaka aeration, no? So ito, maganda na talaga itong setup. Yan, so may beta yan dito. Hanapin natin yung beta dito. Nilagay ako dito. Hopefully hindi pa siya kinain ng ibon. Nandito pa siya. Yan siya.
kailangan hanapin natin yung beta na nandito. So ganun lang kasimple, no. So ito yung ginawa ko na setup kasi minsan wala na ako time sa mag-alaga ng mga fry. Ayan. So ayan siya, ayan siya, ayan. So parang red to siya, no, red na beta pero puti yung katawan niya. Yan. So ang nangyari dito, isa lang din nabuhay kasi yun nga, inatake ito ng ibon. Ayan. So with this kind of setup, mas hindi siya matrabahoso na kailangan mag water change, kailangan ito ano lang, no, pag na hatch na mga 1 week, pwede tayo mag feeding dito ng brine shrimps, no, para mas more makasurvive yung mga beta fry kapag pinakain natin sila ng brine shrimps. So ganito lang. Yan, sword din to, ito ibang klase ito na sword, yung malalaki ito na sword. Then ito din, mayroon din mga maliliit. And then ito, yan. So maganda na setup to. At ito din, isa din to sa mga breeding tank ko na setup. Ayan, itong setup na to, simulating the wild to na setup. Ayan, kung mapansin nyo, ayan, mayroong mga beta fry, ayan, maliliit. So dito, once may male ka dito tsaka female, tuloy-tuloy lang yan ang male mag-create ng bubble nest tsaka mag-breed, no? So mayroong ito, napansin ko dito na every 2 weeks nagki-create ng bubble nest ang male at saka nagmi-mating sila ng female. Kaya lang ang nangyari, namatay yung female, ang unang namatay, saka yung male sunod namatay dito sa breeding tank ko na to. So may ano din ako, maging breed din ako na separately na nilagay ko dun sa ice cream. And then lagayan ng ice cream doon ko gin-breed. Then nilagay ko dito yung mga fry. Pero hindi ko alam kung marami nakasurvive kasi malalaki na tong ang first batch dito, malalaki na eh. Pero hopefully nakasurvive yun. Ayan, ayan, mga beta fry. Ayan. So daming beta fry dito. Ang napansin ko dito kapag ganito na setup, tuloy-tuloy lang nagki-create ng bubble nest yung male, at saka tuloy-tuloy lang siya nag-breed, no? Every 2 weeks nagbi-breeding siya dito yung female. Kaya lang hindi ko alam bakit namatay yung female. Yung female una namatay and then sunod yung male. So ito yung mga first batch, ayan. So yung second batch, mga ganito na. Ayan, second batch, maliliit. And meron ako nilagay dito. So isa lang ka problema nito ay minsan yung mga palaka pupunta dito at nag-iitlog. So mas maganda lagyan ng ng screen dito, no, para yung palaka hindi makapasok dito. So anyway, ang palaka nag-aatake lang yan pag tig-ulan. So ngayon summer, mainit, medyo hindi, wala sila dito nag-create ng mga eggs. At ito din ang isa sa mga beta breeding setup ko na simulating the wild. So ito naman, wala akong nilagay na aquatic plants, lupa lang, no. Yan. And then pinatagal ko yung lupa, probably mga 1 month dito. So kung mapansin nyo, ayan ang lupa, mapansin nyo yan, merong mga parang yan, mga ganyan, no, maliliit. Yan, mga bloodworms yan, no, tumutubo dyan sa lupa na yan, mga bloodworms. So pwede yan kakainin ng male. So itong male, yan siya. And marami na rin mga beta fry dito, ayan. So yan yung mga first batch. Ayan, ganyan ang first batch, malalaki na. So tingnan natin yung mga second batch ko dito. So ito siya ang male, nagki-create lang yan siya ng bubble nest. So ito dito naman, oh, ayan, nag-create na naman siya dito.
So parang last week lang to nag-drop ng fry dito, mga last week. So ngayon ayan, create naman siya ng bubble nest. So kapag ang female nandito lagi, yan, tuloy-tuloy lang yan, no? Tuloy-tuloy. So ayan, first batch. Ayan. Ito yung mga second batch. Ayan, second batch. So probably later sa third batch maglagay din ako dito ng ng female na buntis na ready to breed na female para mag-start breed na naman siya. Ayan. So hindi rin kinakain nila yung mga fry, no, ng mga first batch. Hindi rin nila kinakain. So with this, maraming nakaka-survive na mga beta fry dito. So iba hindi ko lang makita masyado, pero marami yan sila dito. Ngayon, pakita ko sa inyo ang paggawa ng simulating the wild breeding setup. So ganito lang, kailangan natin ay ito, malaking batya. Ito, malaki, no? So binili ko to mga nasa 100 pesos. So yung kulay black lang. So itong kulay red kasi medyo mahal-mahal, nasa 120. While itong kulay black, mura lang to, nasa 99 na 100 pesos. Mga ganun lang. So ito nang pinaka-setup niya, ilagyan ko lang ng lupa. Ayan, lupa lang yan siya. Wala na yung ibang lupa lang. And then sunod na lagyan lupa, kaunti na lang na lupa. Lagyan na natin to ng tubig. Ayan. Pag nalagyan natin ng tubig, probably mga 2 to 3 weeks or 1 month, pwede na tayo mag-start mag-breeding dito. So ngayon, lagyan natin to ng tubig. Ito lang gagamitin natin, no? Lagyan natin ng tubig, direct lang sa faucet. No? Kahit hindi na natin ipasingawin yung tubig, kasi hayaan naman natin siya ng 2 to 3 weeks. So para ang mga good bacteria tsaka yung mga zooplankton tsaka phytoplankton mag-start na doon, magtubo, no? Para sa mga beta fry. Yan, so ganito lang. Yan, lagyan na natin ng tubig. Probably ang tubig mga nasa hanggat dito yung tubig. Yan. And isa ka nito, no, kung nasa outdoor ito, ang pinaka-sekreto nito para hindi siya mag-apaw, kasi kung nasa outdoor ito and then umulan, ang tendency nito ay aapaw talaga ang tubig. Pag umapaw ang tubig, mayroong possibility na tatalon yung mga isda. So itong pinaka-sekreto nun. Yan. So ayan, nilagyan ko ng butas dito na maliliit. Yan, may mga butas yan maliit. So kahit mag-ulan o kahit tataas yung tubig, dito lang lalabas ang tubig, hindi aapaw yung tubig dito. Ayan, so lagyan nyo ng butas na maliliit. Ayan, para ang tubig ay lalabas dito sa mga butas kapag mag-ulan at hindi aapaw yung tubig dito sa breeding tank natin. Isa din sa mga breeding setup ko na gin-simulate ko yung wild. Yan. So ito yon, kung maaalala nyo, ito yung bucket na inalagaan ko ng mga daphnia. So ngayon dito walang humpay dito ang mga daphnia, no? So daming daphnia dito, hindi maubos ng male na beta tsaka female. Ayan ang female na beta. Ayan. Yan siya ang female. Ayan. And ang male nandito. So last week nag-start na to na mag-create ng bubble nest dito yung male. Ang problema lang, mayroong ano dito na
pumunta, mayroong palaka. So nasira yung bubble nest at saka ayan, hindi ko alam kung may nakasurvive na mga beta fry dito. So dito walang humpay ang mga daphnia. Ayan. So minsan dito ako kumukuha ng mga daphnia, pinapakain ko sa mga sa mga beta fry ko din o sa mga breeder ko na mga beta. So ayan. So ganyan lang ka no. And nilagyan ko ng ganito para hindi pag nag-ulan o kasi outdoor kasi to, yan. Sa outdoor, pag nag-ulan, mayroong protection ang bubble nest. So at saka pag nag-init, mayroon din protection. Tsaka minsan kasi may mga manok dito. So minsan ang manok nag-inom dito ng tubig. Nilagyan ko rin ito para protection. So yan lang ang problema no, pag may manok kayo or may mga palaka, yan minsan nadi-disturb yung bubble nest at sayang hindi natutuloy yung mga eggs na mag-hatch. Ayun, and next time pakita ko naman sa inyo kung paano mag-breed ng beta dito sa breeding tank natin na simulating the wild. So pakita ko sa inyo, and para bigyan ko rin kayo ng updates noon para makita nyo talaga na itong breeding setup na ito ay maganda at pwede nyo rin siya gayahin no, kung busy kayo or wala kayong time minsan sa mga fry na pakainin. Itong breeding setup na to na simulating the wild, mas madali at hindi siya matrabaho i-maintain. Kung meron kayong mga question o suggestion, i-comment nyo lang po sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-click ang bell button para ma-notify kayo sa pinakabagong videos ko. Hanggang sa muli, isang magandang araw sa inyong lahat.